Kahihiyan. Yung biktima ng kasakiman sa kapangyarihan at katakawan sa pera. Meron nung nakahandang script ito yung sinasabi ni Matibag. If you remember, a few days ago, merong isang periodista, journalist ba yun? Nag-post na siya, no? Na naglabas daw si Attorney Mans Carpio, yung asawa ni Pipi Sara, ng 300 million din. Ako, layover. Layover. Wow, ano yan? Lay me down? Para Kuya Ibi, si Pam, introvert. Ako, extrovert. Si Kuya Ibi, pervert. Uy, tama. Pervert. No. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning sa ating top 1 na si John Sanchez. Gandang umaga po sa lahat watching from Van City. Sara Duterte, ang presidente ko. Nice naman. That's very nice to hear. Juliet Lupebaba. Good morning from Davao City. Have a great day. Maayong buntag po sa inyo sa tanan sa Davao. Tama ba yung sinabi ko, Kuya? Mayong buntag. Mayong buntag. Dito naman sa ang kaedad ni PRRD, Manuel Kamal. Everyone, good morning po. Good morning. Dito naman sa amin sa Cebu, mayong bungkag Sugbo. Bungkag. Wasak. Baka maalala ko, no, merong halimbawa magkaroon ng moment na tinawag ka sa entablado. Maayong bungkag, Cebu! Baka pinagbabato ko ng itlog. No? Ay, speaking of itlog, wag niyo pong gagawin yung ginawa ko kagabi. Uy, bakit? Wala akong dinner. Pero meron akong itlog. So, Meron akong itlog. Sabi ko, ay, maglalaga na lang ako ng itlog. Kasi, bago yung sea salt ko, may nagregalo ng Himalayan. Sige, okay na yun. Magbusog na ako. So, nagtagano ako. Ayaw mag-onion ka. Isa-isa kong parang kaldero na disaksak. Yung lahat na doon ko na niluto. Doon ako nagprito. Doon ako sabi ko, paano to? Sabi ko ganyan. In-air fryer ko yung itlog. So, pwede naman kasi air fryer. Tapos, nung nag-ding na yung bell, kasi okay na, tapos na. So, binuksan ko yung air fryer. Tapos, tinignan ko yung itlog. Tapos, As in? Pero luto. Pam, naluto yung nasa loob. alam mo, naawa ako sa sarili ko. Naiyak pa ako ng konti lang naman. Kasi, there goes my dinner. Kaisa-isang itlog mo, nawasak pa. Tapos yung pula-pula ko sa paso. Tapos tumawag yung pamangkin ko, what happened to your face, tita? Pam, parang nilalayo ka talaga ng itlog, Pam. Ayaw talaga ng itlog sa'yo. Ayaw ng itlog sa'yo, Pam. Ayaw talaga ng itlog. Pati nga yung mga sarili kong itlog, sabi, in-expire mo lang kami. Huwag niyo pong gagawin yun, no? Parang wag mong aanga-anga sa kusina. Meron talagang ganun, no? Yung mga hindi talented sa kusina. Maayong buntag, ingat po, sabi ni Miss Susan Padin. Good morning, Miss Pam, Sir Marlon TV from Ross and Vivi. Ross and Vivi. Ano ko yung tama ka, hindi na bumalik yung mga pangalan nila sa handle nila, no? Yeah, username na lang yung ano. Username na lang yan. Ba't kaya? It has it to do with what? Privacy or what? I don't know. It's the YouTube algorithm or it's the YouTube, parang bagong YouTube Sa lahat yan. Oo, dati nababasa natin eh. Dati alam ko yung pangalan ni Kid 77. Ngayon, nakalimutan na natin. Yeah, si Rose NV, yan Rose, ano ba yun si Rose NV? Sabi, don't cook egg sa air fryer. Kaya ayun sumabog na nga. Huwag yun nang ipabalik-balik. Nakaka-visit. Hindi natin binasa kanina si Crescencio Prado from Las Piñas City. Hello po. Hello from Las Piñas City. Good morning sa inyong lahat. At kahapon, maraming salamat po sa mga nagdiwang. I don't know kung dapat bang ipagpasalamat yung pinagdiwang tayo ng anibersaryo na ang isang
Tatay Digong ay kinidnap, siguro yung pagpapasalamat is yung hindi natin pagkalimot at yun nandyan pa rin tayo getting together, gathering, and then of course still praying for Tatay Digong, no? But the event itself is something not to remember. But Yeah, it's gusto ko something- i-replace yung Pam, gusto ko i-replace yung salitang magdiwang. Pwedeng gamitin natin paggunita, Yun. pag-alaala. Pag-alala. Pero pwede na rin pagdiwang, no? Ang pagdiwang doon ay merong isang Pilipino na ordinaryong Pilipino na Nanindigan. nanindigan, oo, against all these imperialist powers. Yun ang ipagdiwang natin. Yun ang ligasiya ng isang digong. Ako gusto kong tanungin to. Will you ever forgive to forget, or would you rather remember the things na nangyari? I don't know. I don't forgive and I don't forget. Likewise, same here. Ano yan? Personal nyo rin yan? Kahit hindi sa sitwasyon na ibinigay ko? Depende sa veracity nung pagkakasala. Ay, ito alam ko tong kay Marlon. Alam ko yung sa'yo, yung storyang yun. Nasa akin pa yung mga papel dun eh. Tapos ikaw, Kuyang, Wala. I mean, sa personal ganun ka din, you don't forgive and forget. Baka Well, di you know, mo pagka ganun. again, guilt is personal, di ba? No? Yung guilt ni Bongbong Marcos sa taong bayan yun. May konting personal din sa akin yun, di ba? If a private person or a personal relationship, merong problema kami at kasi yung forgiveness has to do with a wrong committed on you by a person. Diba? Paano ka magpapatawad kung hindi ka ginawa ng pagkakasala, no, ng isang tao? So ako, that's why mahirap no, yung concept of forgiveness at saka yung trying to forget, because only time can make you forget but there are things na no matter how long they have happened, you will never forget. But there are things na kahit kapon lang nangyari yun, hindi nakakalimutan mo na, no? And on the concept of forgiveness, ano ba yung sinasabi na forgiveness? Are we talking about the Christian religious concept of forgiveness? Because Are the there Bible, other concepts? because the Bible also says, no, I mean the Old Testament, no, an eye for an eye, no, the Islamic doctrine, I think, if I may be wrong, it's also an eye for an eye. But again, there's a contradicting lessons din sa Biblia, lalong-lalo na sa Christian, no. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag sinampal ka sa kaliwang pisngi, ibigay mo yung kanan para pagsampalin pa rin. I mean, those things, no, actually, I don't subscribe to those. Those are just analogies maybe and metaphors. But for forgetting and forgiving is just an instrument for people to feel good about themselves and refusing to confront the hard part of their lives. Siguro ganun, no? I'm not saying na hindi ano ako na violent ako on people na I cannot forgive, no, because I can actually be civil with people that has done me wrong and I could still be civil with them, but I haven't forgotten what they did, nor have I forgiven them, diba? Ako, I forgive, I don't forget. Hindi Mahirap. importante sa akin. Even forgiving sometimes you just let it be, and then kapag nakakausap mo na, you just need to go back and say, is that already forgiving? But I still remember and I'm not forgetting. So I think it has to do, yes, with time. Time healing you, and then time healing you doesn't mean to say with it you have forgiven, you have forgotten. I honestly don't know. Ang Kasi halimbawa, no, kasi Marlon, hold on. Kasi halimbawa, no, sasabihin ko, Marlon has done me wrong. Now I forgive him.
And then Marlon does another wrong to me. Sabi ko, na-forgive ko na to eh. Or you remember Marlon did some wrong to you and then sasabihin mo, na-forgive ko na to pero parang hindi ko ata ma-forgive si Marlon eh. So babalik na naman dyan. So yung usapan na forgiveness and having to forget, I don't dwell on that. It doesn't really matter to me and it's irrelevant to me, honestly. Itong forgive and forget na pinag-uusapan natin, ang tanong ko naman ngayon, paano naman to hinahandle ng Dilawan, Pinklawan, at makakaliwang grupo at simbahang Katoliko? Yun na nga eh. I think they've forgiven Marcos and they've forgotten his history, their history, sa ginagawa nilang pakikiapid ngayon sa kulay pula. 'Di ba? Sabihin na natin political lang 'yan, 'di ba? And sabihin na natin, I think sila yung literal na kainsuka for them to apply the rule of law that politics is addition. Nung magmukha ng binali-bali mo o ginawa mong pira-piraso ang prinsipyo mo just for the sake na maging addition para sa kanila ang politika, na nag-suffer yung kanilang mga prinsipyo sa buhay at imahe, parang may mali naman dun. Sobrang mali na. Kasi dyan sa concept ng forgiveness at yung pagkalimot, dyan papasok yung bigger discourse of hypocrisy, yung pagiging ipokrito mo. Doon ang bigger picture, no? Huwag kang magkataon doon sa forgetting and forgiving. Doon ka makataon sa pagiging ipokrito. Tingnan mo yung simbahan. They've forgiven hindi nila mapatawad yung mga Marcos noon kasi magnanakaw, mamamatay tao, violator of human rights. Ano ngayon? Bakit parang ni-up na nila ng todo? Yun lang eh. Yun lang ay prokutuhan dyan. Isingit ko lang because hindi na rin nagpaka-ipokrita si Vice President Sara Duterte bilang isang ina. Dahil kagabi mismo, inaksyonan niya, nagpalabas sila ng pahayag tungkol sa pagkakagamit ng larawan ng minor niyang anak. No? Yeah. Ang sinasabi ng pahayag, basahin lang natin, I condemn the unauthorized use of my minor son's photograph to spread false information. Hindi ko kailanman ginamit ang aking mga anak sa pagsulong ng aking interes at mahigpit ko silang pinagbabawalan na makisali sa mga usaping politika sa labas ng aming tahanan. Huwag nating hayaang magamit ang mga bata sa pagpapakalat ng fake news sa maruming mundo ng politika ngayon. Ang proteksyon ng kabataan, anak ko man o hindi, ay responsibilidad nating lahat. Salamat. Signed by Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Ano ang konteksto nito? May lumabas na, kasi usong-uso to yung lumalabas ng mga fake na art cards, diba? Yung mga quote cards. Ang ginamit doon, yung larawan ng bata. Although naka-blur na, hindi ko na rin isinama dito because what's the sense na kinokondemn nga natin yung action tapos ipa-flash natin. Parang ang ginamit na quote card dun sa bata is, protektahan nyo ang mother, ang nanay ko, something to that effect na because she has offered a lot for this country. Something like that. And then merong mga signature card yun ng isang political page. Na surprisingly, yung political page na yun, Duterte, supporter, marami ding following and things, no? However, hindi natin alam, baka yung page na yun, nagamit lang din. Hindi na. But the thing is, foul na kay VP Sara at hindi na siya nagpaka-ipokritang magalit bilang ina na not my kids. Di ba? Nalabag sa batas yun. Minor eh. In-emphasize nga yung minor de edad na yung bata eh. Kasi diba? Pam, at yan eh. Part of the playbook of the Marcos kakamping side yan eh. Magpapalabas sila ng mga fake news or mga fake quote cards, no? Na parang pro-Duterte. Tapos pipick upin yan ng mga legitimate pro-Duterte vloggers, pages and everything. Tapos hindi sila nag-fact check, no? Kasi nga, nadala sa bugso ng damdamin, post ka agad. And then nag-share sila. It happened to me yesterday. Hindi ko nga na-post. Merong isang loyalista or kakamping na page, no? Bin Sentiments, no? BIN. Okay? Yung post ko, yung satire post ko, na ang ginamit ko, yung sexy talaga si Ann Curtis, na dalawang litrato yon, na it was a satirical post, no, about women skimpy attire.
No? Yung isa doon is yung si Ann Curtis na hindi nga nagpapanti ata doon eh. Yung nakaitim siya na gown na mahaba Ay, yung... yung kita singit. Oo, kita singit. In-screenshot niya yung post ko na yon. Pinalitan niya ngayon ang dalawang litrato na ni Ann Curtis ng litrato ni Kitty Duterte at litrato ni VP Sara. At pinost niya sa page niya. In-screenshot ko yung original post, ikinomen ko ngayon doon sa page niya. I-check ko pa and then ipopost ko mamaya no yung original post ko, yung link to my original post at saka yung screenshot ng putang inang itong page na ito no. This is part of their playbook no. Ito yung gagawin talaga nila. Yung mga pro Duterte no na mga vloggers or anyone na may pro Duterte na mga post, igagamitin nila yan. Kasi titignan mo ha, halimbawa, wala na kasi silang magagamit na mga argumento na solid eh. So ang gagamitin nila ngayon is yung isang pro Duterte na supporter, gagawa nila ngayon yan ng fake quote card, yung iba dyan, i-edit yung caption eh. To make it look like bumaliktad na yung isang Duterte influencer. Oh. Kasi una nilang ginamit yan, kuyang sa Twitter, wherein even the accounts of LeBron James, yung mga famous personalities sa Hollywood, parang kungwari, it would appear na nag-engage sila sa politics ng bansa. So, well, of course, we all know it's fake because Tagalog. But then using the handle of famous personalities from abroad, alam na natin na it could be a wrong kind of joke. Pero kapag na-normalize kasi, mangyayari yung nangyayari sa'yo, kuya, na baka nga, for all we know, baka yung mga nauna din natin, Marlon, meron ng mga, alam mo yun, splice, edited videos, no? Yeah, ang malungkot dito, Pam Kuyang Ibi, kasi nga, itong administrasyong ito, hindi na nila alam paano lang mapagtatakpan yung katotohanan. At hindi na nila alam paano may iwasan yung tunay na issue laban sa korupsyon, saka yung laban sa mga mali-maletang dinideliver sa kanila, saka yung flood control project. So ang ginagawa ngayon ng ilang bayarang propagandista ng Palasyo ng Malacanang, naglalabas ng mga ganitong klaseng peking balita, peking materyales sa social media para lamang lituin yung kaisipan ng mga kababayan natin. Kaya dapat, okay yan, barilin natin yan, pero focus tayo. Focus doon sa patuloy na paglantad at patuloy na paghamon kay Bongbong Marcos na ano lang ginagawa mo talaga ngayon. Nasaan ka na ba talaga doon sa sinabi mong mahiya naman kayo? Ay, kagaya na sabi ni Patato Tini, they run out of arguments that they resort to lies. Yeah, same linya natin, Patatin. Meron nga nagse-circulate ngayon, Pam, andyan nga sa comment section, nakita ko kaninang umaga eh, na merong nagpo-post na sa isang frame, parang screenshot na naka-Zoom meeting, si Madriaga, si VP Sara, si Jinggoy Estrada, at saka si Harry Roque. Yan ba yun? Yeah, parang gano'n. Or video. Iba yung video. Una So, lang ang tanong ngayon, anong ginagawa, di ba sabi ng Malacanang kontra sila sa fake news? Anong ginagawa ng administrasyon? Nasaan dito ngayon yung trabaho tungkulin ng DICT at ng NBI mismo? Ayun. Because remember Marlon, during the campaign, nagulat na lang tayo kasi merong mga splice videos si Atty. Vic, ang sinasabi is parang ipakulong si Sara. Yeah. Oh. Remember that? Pero yung mga words na yun, sinambit ni Atty. Vic. Pero sa magkakaibang mga konteksto, not referring yung pagpapakulong kay Sara, ginamit yung video na ipakulong, splice, splice, and then nabanggit niya of course si Sara Duterte, splice, kaya nagmukhang ipakulong si Sara, something to that effect yung pagkaka-splice. But then again, this is, tama ka Marlon, di ba ang unang advocacy ng PCO labanan ang fake news. But if that woman pa bang matatawag yan, yung palakera, yung talakera na yan na humaharap sa atin everyday for
the president's message, siya mismo ang nagiging source ng defensive manner of delivering information, I don't think they will be able to champion yung cause na yan in fighting misinformation and disinformation and fake news. It's not Alam mo, merong isang undersecretary ng DICT, kaka-appoint pa lang noong February. Less than 3 weeks, nag-resign. Hindi ito na-amplify ng mainstream media. Anong rason niya? Ang rason niya, akala daw niya, is to promote information, whatever it is. Pero the gist of his message is na parang hindi na niya nagugustuhan ang direksyon ng DICT kasi parang censorship na ang gagawin ng DICT. They're heading to that direction of censorship, no? I don't really know kung sino yon. Ako, I just can speculate na ang gusto nilang i-censor yung mga against the administration. Di ba? Yun naman talaga. It's actually so interesting to know kung ano ba talaga at nasaan na nga ba yung direction ng DICT. Kay Yusek na ba si Attorney Aboy Paraiso, Marlon? Yeah, Yusek na siya. Yusek, sana makaupo ka dito, ipagtanggol mo naman yung yung ahensya na yan, di ba? Kasi mula nung umalis din si Ivan Uy, di ba, yung unang DICT secretary, although he didn't do anything so good naman din for DICT to be remarkable, no? At least we hear from a good friend na si Attorney Aboy Paraiso. Ano ang direction ng DICT? Di ba? How does DICT how will DICT address all these things without naman violating the freedom of expression ng mga tao, no? And ang tanong natin kay Yusek Aboy, no, boss, 3 taon na kayo dyan, may nakasuhan na ba kayo? May napakulong na ba kayo? At bakit yata patuloy na lumalala yung mga ganitong klaseng fake news sa social media? To si Aboy, parang hindi naman ikaw ang Message natin, Pam, sana ma-interview natin dito sa third floor studio. O nga, ba't ba napunta ka dyan, Aboy, sa DICT? Ikaw nga ang may hawak ng troll nung sa third floor sa HQ. Gigigil ako sa iyo. Pogi-pogi mo pa naman. Nakakaano tong batang to eh. Miss you, boss. We miss you. Kaya lang... Baka siya yung tinutukoy ng mga Brave 18 na dinalhan doon sa isang building doon sa Makati. Ay, hindi na namin alam yan, Aboy. Lusutan mo yan. Tanongin natin, ikaw ba yun? Aboy? Speaking of the 18 Marines, today, ang kanilang sumon sa NBI, no? Together with Attorney Baligod, not Attorney... Congressman Mike Defensor and his wife, si Wife, Manjuli. huwag na natin banggitin yung pangalan ni wife. Yung and wife, 18 Marines, meron pa bang ibang personality? Tinawag na nila yung nagnotaryo. Nauna na yun eh. Pero sinupi na rin nila yung isang pastor na nag-witness doon sa affidavit. My God! Director Melvin Matibag. Yan lang ba ang gagawin mo? Ang catch dito, Pam. Ang catch dito, tinatawag, paharap pala yung 18, di ba? Ang statement agad ni Melvin Matibag, na itong 18 sundalo raw, biktima ng tapan. So, meron na agad siyang insinuation na nalagyan, nasuhulan, at dinera. Wala ka. Biktima ng? Biktima ng kahirapan, Pam. So, meron agad na insinuation yung NBI director, NBI director, yung mismong hepe, na itong 18 sundalo na nagbunyag ng kabulastugan at personal na nasaksihan yung pag-deliver ng mali-malitang pera, pinapalabas niya ngayon na nabayaran, nasuhulan at nabigyan. Tapos, binanggit rin ni NBI Director Matibag na tukoy na raw nila ang isang retired general na siyang nag-recruit on behalf of Zaldico ng around 103 personnel para maging personal security ni Zaldico. At yung general na yun daw, galing sa PMA class of 1975. Ganito yan po yung impam, no?
O ano ngayon, kung tukoy nyo. Totoo naman, biktima ng kahirapan, yung 18 ng 18 sundalo, na kaya naghihirap ang taong bayan kasi ninanakaw ang bilyon, trilyong pisong pondo ng Pilipino. Ngayon, ang dapat investigasyon ang gawin nyo, alamin nyo, yung katotohanan kung tumanggap ba talaga ng limpak-limpak o mali-malitang pera yung mga tao sa gobyerno. Partikular na ang Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, at kung sino-sino pa. Biktima ng kahirapan, kaya nga sila nag-apply ng trabaho. Nung sila ay naposisyon sa isang trabaho, whatever they receive na monthly salary, pinagtatrabahuhan. It is just so unfortunate na they were indirectly involved sa ganitong kalokohan na may ginawa ang isang Zaldico. Diba? Pero look at them now trying to make amends kung ano yung mga nagawa nilang indirect contribution sa corruption. And then tapos nila ang sisisihin ninyo. Itong si Director Melvin Matibag na dati namang PDP official ha. Ito palaging Duterte supposedly. Ito dapat core values ng isang tatak Duterte na paglilingkod. Para na lang siyang nasa Senado ngayon na nag-aaway na nasa gitna ng isang Marcoleta at ng isang Lacson. Na yung isa gusto magsabi ng totoo, yung isa naman lahat ng pagpipigil gagawin. At Diba? Pam, hindi nakakahiya na tayo biktima ng kahirapan. Ang mas kahiya-hiya, yung biktima ng kasakiman sa kapangyarihan at katakawan sa pera. Pam, Marlon, no? Maybe some of us and some of the audience hindi napansin, no? Meron nang nakahandang script ito yung sinasabi ni Matibag. If you remember, a few days ago, merong isang periodista, journalist ba yun? Nag-post na siya, no? Na naglabas daw si Attorney Mans Carpio, yung asawa ni Pipi Sara, ng 300 million ba yun? At naka-receive daw at Vice President Sara Duterte. Aabot ba sa punto na yan na dyan sa due process na sinasabi mo, kuya? Ngayon, nandito sila sa proseso na yung nagrereklamo, yung nag-aakusa ang tinatanong. Pero, aabot ba sa page 2? Yung page 2, yung mga nabanggit nga na inakusahan. Sino-sino? Hindi naman maliliit na tao yan. Babanggain ba ni Matibag yan? Nakauupo lang sa NBI, ha? Si Matibag na mister ng isang kongresista din, ha? Tama, congresswoman yung asawa, di ba, Marlon? Congresswoman sa district ba o party list? I think this District, alam ko. Oo, ang pagkakaalam ko. Well, we don't know really, no? Sino-sino? Ipapatawag niya ba? Tama ka, Martin Romualdez, dahil bahay niya ang dineliveran, bahay niya ang pinagmimitingan, meeting place. Tapos, of course, nandyan din ang isang Zaldico na hanggang ngayon hindi pa nahahanap, ha? Nasa na yung pagmamalaki ni DILG Secretary Remulla na malapit na, mahuhuli na namin si Zaldico. Bakit hindi nila mai-apply yung ginawa nilang extraction kay what's his name? That guy na dating congressman. Zaldico? Tevez. Tevez. Ba't hindi nila kay Tevez? Hindi nila ma-apply yung ginawa nila kay Tevez. Yung force na ginamit nila kay Tevez kay Zaldico, nasaan na yon? Huhulihin ba siya o pinagtago talaga siya? Nandiyan ang mga pangalang Tito Soto, Senate President. Nandiyan ang pangalang Erwin Tulfo, na siya na nga ngayong lead ng foreign relations, no? Tapos part ng majority. Nandiyan kung sino-sino pang mga pangalan. Cheese Escudero. Pam, nandyan si Ombudsman Boying Rimulya at inamin na niya na totoo yung sinabi nung sa affidavit na nag-meet sila with Sonny Trillanes doon mismo sa bahay niya. Ipapatawag ba yan Attorney Melvin Matibag? Oo, di nabraso ka ng mga yan. Yun, dun tayo Kasi darating ba tayo, aabot ba tayong matapos mo yung comics na lang ang kapal ng libro mo, ha? Hindi na nga ma-intelligenteng klase na libro Comics na lang, matatapos mo pa ba yung page 2? Hindi na. Hindi na siguro. And this is yung this is where we start thinking, sinong kakampi natin sa gobyerno? No? Ito yung sitwasyon na parang run for your lives. 'Di ba? Yung save yourselves.
Yung pagdating ng ganyang mga panahon, kanino? Korte Suprema. Ginigising natin, kinakalampag. Nakailang signature na dyan para magmakaawa ang maraming pumirma na eto ho kaming sumusuporta at naniniwalang hindi makatarungan ng ginawa kay PRRD. Yun na lang magkakapatid na mga Duterte na bago ilipad talagang nirush ng isang Attorney Torion, ng isang Attorney Vic Rodriguez, katulong ng isang Ipe Salvador sa pagpapatakbo sa Supreme Court para lang maihabol ang TRO, di ba? Saan ang Korte Suprema? Hanggang ngayon, you cannot produce the body. Nandoon na yung tao. Paano pa natin maiuwi yan? Di ba? Yung sense of urgency, no? At saka yung salita. Alam naman to ng lahat, kahit ordinaryong tao, alam tong kasabihan na to na justice delayed, justice denied. So habang nagsasawalang kibo at hindi umiimik ang Supreme Court hinggil dun sa habeas corpus at ilan pa mga isinampang kaso patungkol sa malalang korupsyon sa gobyernong ito, wala nang makakamit na hustisya ang sambayan ng Pilipino, ang pamilya Duterte. I have to give my salute pala kay Senator Robin Padilla. He is a sitting senator. At again, our pasasalamat ni na Joey, ni na Jassy Igan, ni na Paulino Te. Kahapon, pumunta na naman sila with Senator Robin Padilla para ihatid yung additional 200,000 plus signatures calling for the resolution of the writ of habeas corpus petition doon sa Korte Suprema para matuldukan na nga. No? So salamat kay Robin, kina Joey, yung team nila. Thank you so much. Ang galing-galing talaga ninyo. I mean, you know, I cannot find any words to say to appreciate the work that you did. But going back to that, Marlon and Pam, no, kahapon naabutan ko yung interpellation ni Alan Peter Cayetano at ni Ping Lacson. If you remember, nag-file si Alan Peter Cayetano ng resolution, no, setting out the conditions, no, for an extraordinary rendition of a Philippine national to a foreign court or a foreign state, no, na may extradition tayo, no. At doon parang nakita ko doon na even Ping Lacson agreed na dapat talaga idaan muna sa ating korte. Kung meron mang Pilipino, no, na may warrant galing sa isang estado na meron tayong extradition treaty or isang international tribunal, doon na nila tiniyak na pag yung resolution na yun ay ma-approve. I don't know yung implication dyan. What will the Supreme Court do? At ano yan? Kasi nga, merong nakaambang na mga arrest warrants, no? Itong dalawang senador, si Bongo at si Bato, and 6 others na co-perpetrators nga. So I hope, sabi nila, by Monday, mag-interpolate si Bam Aquino, and I think it's good as approved already. I hope, on Monday. So babantayan din natin yan sa Monday kasi mabigat yan. At salamat din kay Attorney Torion. Actually, hindi napansin ito ng mga tao. Kahapon, muling nag-file ng urgent petition si Attorney Torion for the resolution nga, yung certiorari, no, petition for review doon sa rendition nga ni PRRD to declare it as unconstitutional. So, ganun din. Si Atty. Torion, saludo din tayo dyan. Okay, questions, Kuyang. Itong ginagawang resolution ng Senate ngayon tungkol sa rendition na yan, will this now apply to existing warrants na meron na pala si BG? Akala ko si Bato lang ang meron. Sabi-sabi meron pa pero hindi pa nila nilalabas. Oh, how come Senator BG is able to come to office for work sa Senate and not Senator Bato? Bakit Mas yun number one target si Bato. Parang hindi... Kung ang warrant, kung sino ang nauna mo dyan, even if you did a lesser crime, the warrant should warrant you the arrest that you deserve. Malay mo naman pa, may nakikipagnegosasyon pa para kay Senator Bongo. Malay lang.
Pam at Marlon, no? Without any malice attached, no? Even Vitaliano Aguirre, no? Na may impending warrant din kasama doon sa ano, ay naglabas nga doon Even sa former PNP chief Vicente Danao and Danao, Oscar Albayalde and Albayalde. former NBI director Yeah. CPA lawyer Dante Garan. Antigiran. Antigiran. lang. Mm-hmm. Yeah. So ito I think nagka-calculate ngayon ang gobyernong Marcos how to deal with it, or if they are to implement that warrant the same way that they implemented it against the former president. Kasi we were caught off guard noon eh. Para bang na-freeze lahat ng tao at hindi alam ano yung gagawin. 'Di ba? Ngayon iba na eh. Kasi naka-prepare na tayo eh. Naka-prepare na yung mga akusado, yung mga meron na silang preparation. So I do not think na if the government will force those warrants on those people, I don't think na walang mangyayaring gulo. Okay, Ano? question. You don't think walang mangyayaring gulo, and you it seems as if for you, based on your monitoring yesterday na hindi ko nagawa, no, it seems as if approved na yung resolution na sinasabi mo na idadaan muna sa Korte Suprema or sa local local court ang nasasakdal, which is Bato de la Rosa. Now, why can't, di ba, even Tito Soto cannot guarantee na hindi ko alam kung anong magagawa kong protection kay Bato kapag nandito siya sa Senado and things. Now, di ba ganun yung pagkasabi niya? Hindi mo nga magarantiyan na, sige, dito ka muna magtago sa Senate. Hindi mo nga magawa yung ganun eh. Di Ang ba? guarantee niya lang, hindi pwedeng arestuhin sila while May the session. Senate is in session. Session, oo. Yun ang sinasabi niya. Pero ngayon, it seems na nasa plenaryo na pag-usapan by Monday, mukhang i-approve and things, no? Why can't they encourage their colleague na, pare, labas na, poprotektahan ka namin? Why? Because there exists in the Senate a Tito Sen and a Ping Lacson. Interestingly, Will you trust Ping Lacson na he went through the same process of pagtatago in the past? during the interpolation, nag-interpolate din si Senator Bongo doon sa resolution ni Alan Peter. It concerns him. It concerns him. Oh. Anong interpellation niya? Yun, supporting the resolution nga, no? Kasi we are no longer talking about just the two senators. We're talking about an attorney Vitaliano Aguirre and all the other retired men in uniform. And not just these people surrounding previous administration of PRRD. If it applies to them, it will apply to the current allies of Bongbong Marcos. And not just that, because this, if ito ay papayagan nila, you will go down a rabbit hole. At ang example nga na sinet ni Alan Peter Cayetano noon, okay. Ang sabi niya, what if ang National Security Advisor ngayon na si Eduardo Anyo during Digong's time was DILG Secretary. DILG Secretary si Eduardo Anyo noong panahon na merong drug war at merong alleged EJ case. Oh. Applying the same logic, yung DILG, under niya ang PNP. Oh. Bakit ngayon ang DOJ lang na si Vitaliano Aguirre ang sinasama mo sa perpetrator? Bakit wala yung isang Ed Anyo, no? Na siyang may administrative or policy authority over the PNP, over the Bureau of Corrections, and other law enforcement. Dahil ba National Security Advisor na ni Bongbong Marcos itong Ed Anyo, who actually was part of the group effort para i-render sa ICC si former President Duterte, as admitted by Junvic Rimulya. Oh. So paano ngayon yan? That's why, ang sinasabi ko, it will backfire on them.
pag ito ay, if they will force this issue, it will backfire on them. Kasi nga, you will go down the rabbit hole. Halimbawa, yung co-perpetrators na yan, sasabihin mo, sino yung mga actual na nag-commit ng crime? Dadaan yan ng mayor, dadaan yan ng governor, dadaan yan ng mga regional directors, dadaan yan ng mga provincial directors. I mean, the list is infinite. Yep. No, yung ICC na yan. Yung warrant na yan. So, I think that they are, the calculus has changed a lot. And I think they're focusing now on the Brave 18. Dito nila titirahin to. Yun nangyari kasi kay PRRD, para siyang COVID, para siyang coronavirus na bago sa atin, na nasurpresa. Tama ka, nasurpresa tayo. Because even VP Sara back then, no, naalala ko, nag-resurface ulit yung yung mga videos niya na pumunta siya sa Villamor Air Base, sa gate, somewhere, sa gate 3 yata siya, no, nagpunta, na even herself was too calm, na trying to assess the process na how do I handle this? 'Di ba? Yung kahit galit na galit ka na, alam mo sa sarili mo na dapat irespeto mo rin ang batas, 'di ba? Kasi lahat tayo, tama ka, we were caught off guard. Even as supporters na nasa labas ng gates, hindi tayo makapag-ingay, makapagkalampag ng gates and all because binuhusan kami ng maraming kapulisan na may mga shield. Na paano namin? Tapos alam mo yung nakanganga ka na lang kasi nakita mo yung eroplano nagte-take off. And now, gawin ninyo yan. Alam na rin ng sambayan ng Pilipino paano aksyonan yung bugso ng damdamin nila, yung ngit-ngit nila, yung galit nila kapag meron na naman kayong nilapastangan na kapwa na isusuko sa mga banyagang korte na yan. Diba? Alam mo, Subukan mo, Marco. tama yung halimbawa nyo, no? Na first time nangyari yung parang COVID. Pero yung COVID ba, hindi state-owned eh. Ito nangyari kay PRRD. Gobyerno ang gumawa sa buwatan ng mga tao sa gobyerno na dating kaalyado ni PRRD. At ginawa nila ito dahil sa katakawan nila sa kapangyarihan. Tama. And sometimes you wonder bakit minamadali nilang i-erase ang mga Duterte at kaalyado ng mga Duterte, no? May sakit ba si Marcos? Mawawala ba si Marcos anytime soon? Bakit parang minamadali yung dapat mawala si Inday Sara, hindi makaupo si Inday Sara? So, do you honestly believe, Bongbong, nayayakapin ng tao yung anak mo, katiting lang? Yung katiting ka na, mas katiting pa yung anak mo. Do you honestly believe na may magagawa yan para sa bansang ito? Do you honestly believe, tanggalin nyo, burahin nyo yung mga pages dyan sa Facebook na Martin Romualdez for President? Yung bibi na yan, do you honestly believe na makakapag-marcha yan para sa sambayan ng Pilipino na pantay ang paa niya sa marcha? I don't think so. Mamahalin ba yan ng sambayan ng Pilipino? Hindi. Magnanakaw din yan na kagaya mo. Diba? Siya nga, ginawa mong legman or leg worker sa sa pagnanakaw na ninanais mo. Diba anong sabi niya? Huwag mong galawin yung insertion ko, gumawa ka ng sarili mong insertion kung gusto mong magnakaw. Yung nakaw ko, nakaw ko. Yung nakaw ko, i-deliver mo. However you want your nakaw, wala na akong pakialam dyan. Ganun ang utos ni Marcos, di ba? Kaya nga lumabas ng Aguado eh. Kaya nga nakarating ng Aguado yung mga maleta eh. At Ilocos Norte. Ilocos. Oh, so ano ngayon? Anong ginagawa niyang isang Sandro Marcos? Siya yung naglalakad. At ang sabi daw, mayroon ng 200 signatures assured ang impeachment ni VP Inday doon sa lower house para ma-transmit na sa Senate. Si Sandro ang naglalakad? Sandro ang naglalakad. So si Sandro ang magpapalwal ng kashing-kashing? Oh, kasi 'di ba may mga usap-usapan ngayon na ang kaliwaan daw nandun sa Thailand, yung iba daw sa Indonesia. Wala dito, nilabas na nila ng bansa. Parang ganon. O ano ang challenge natin sa mga taong tatanggap? Ano ang lagi nating ikinampanya noong 2025? Tanggapin ninyo, pero wag ninyong iboto. O sige, sa mga sakim na sikmura ng mga manyakis sa pera at kaban ng bayan, yung mga kongresistang yan, tanggapin ninyo at ipagdasal ninyo na umepekto yung halaga ng perang yan na kayo ay maiupo muli
for another round of authority and power. Yang remaining years ni Marcos na let's say 1.5 years remaining, 2 years remaining, ibigay na natin yung 2 years sa kanya, no? Binoto naman yan, hinalal naman yung hayop na yan. Sige, ibigay namin na matatapos mo yung termino. Yung mga hahalik sa puwet nitong ni Marcos, political suicide na sinumpa kayo for the rest of the time na makalimot ang maraming tao, or mag-atone kayo ngayon, hands off, for another round of forgiveness from the Filipino people or yung mga constituent ninyo para maupo kayo. Saan kayo? Sa sandali lang na yaman, na kagaya ng meron kayo, o sa kapangyarihang kapag di kayo nahuli, pwede kayo magnakaw? At yan pa rin talaga ang prioridad nyo hanggang ngayon. Correct! Patuloy ang pagsirit paitaas ng presyo ng gasolina. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Patuloy ang paglala ng kagutuman. Hanggang ngayon, impeachment pa rin ang focus nyo. Maya naman kayo. Yung mga kongresistang yan, lalo na sa kababaihan, ha? Lalo sa mga kababaihan, and mga nanay pa naman kayong natuturingan na mga babaeng kongresista, ang kakapal ng mukha ninyo. Nakakadiri kayo. Sana proud yung mga anak ninyo sa inyo. Yun lang. Di ba? Napaka-ipokrito ninyo. Sobra. Napaka-ipokrito at ipokrita. Napaka-ipokrito. Kuya, speaking of ipokrito, bakit gustong magyera ng isang gobernadora Pambari 4? Ito, isang ipokrita din to eh. But before we go to Pambari 4, no, ito lang yung take ko. Tatanggapin yan, ipirma yung mga kongresista para magkapera sila, and then they will shift the burden doon sa Senado. Ang kanilang rason ay, pumirma lang ako dyan para ganyan, pero eventually, ang magko-convict or mag-a-acquit dyan ang Senado, they are going to pass the burden now doon sa Senate. They don't care. Kasi alam mo, yung kongresista kasi, local politics yan eh. Alam mo, dito sa Cebu, 11 congressmen and women signed the impeachment of VP Sara. All of them still won. They still won. Again, because of the absence of a credible opponent din, no? In fairness to those people. But in any case, alam ko, pipirmahan niya at sasabihin niya, Senado na yung bahala dyan. Pero, Marlon, ito, baka masagot mo, matulungan mo ko, no? Kung tumanggap ang Kongreso, ngayon ang bola nasa Senado. Ang sasabihin ba ng Senado, ay, bakit sila kumita kap tayo hindi? Tapos tayo ngayon yung mahihirapan? Tayo ngayon yung markado sa tao pag tinuloy natin to? Let's say tinuloy natin to. Or dapat yung bigayan sa lower house, may bigayan na rin sa Senate. And then you decide if you want your principles to win or if you want your pockets to go deeper. Siyempre, pang hiwalay na negosasyon yan. Huwag natin kalimutan yung lagayan na nangyari nung inimpeach si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. So, hindi malayong mangyari ngayon yan. Higit lalo, kitang-kita natin ang liderato ng isang Tito Soto, no, na talagang eager beaver na ma-impeach ang isang VP Sara. And tingnan natin, dapat bantayan din to. Pero dapat, ngayon pa lang, dapat sa Kongreso pa lang, binabaril na yan. Huwag nang paabutin sa Senado kasi mas marami pong problema ang Pilipinas kaysa sa impeachment. Ayusin nyo muna yung malalang presyo ng gasolina. Okay, question. Before we go to local news, no, na politics din, minus the numbers of NUP, na una nang nagsabing rehash tong mga to, hindi na namin papatulan and all, minus that number, Kuyang, will they still be able to create the 200 that Sandro is dreaming about? Actually, it doesn't take 200, no? It only takes 1/3 of the current composition, which is 308 or 300 something. The magic number there is, I think, 105 or 108 signatures. And if you look at Martin Romualdez's party, Lakas CMD, I think they have 113. No? Lakas CMD lang yan, no? So by Lakas CMD alone, meron na silang 100, sigurado na yung 105 nila. And then you have to add in the Makabayan block. Akbayan has 3. Di ba? You have Kabataan. I mean, you know. So, again, unless a great majority of Lakas CMD ay hihiwalay sa kumpas ni Martin, no?
hindi nila mabubuo yung 105, no? But I doubt it, no? They can, in fact, nung last ko na kinumpute, abot ata ng 135 eh. Ako, gusto kong maniwala na yung lakas CMD ni Martin na yan, nagdadalawang isip na because paano ka bibit-bitin sa 2028 na ang isinisigaw mo lakas CMD na hindi na si GMA ang imahe, na ang imahe na isang Martin Romualdez. Una na ngang napangalanan yan sa korupsyon. Bakit ka magbabank on sa isang liability instead na maging asset ng kampanya mo? Tama ka, Pam. Huwag natin menosin dito yung impluensya pa rin. At yung clout ng isang GMA, ng Gloria Macapagal Arroyo, na talaga namang pinaka-stalwart ng lakas CMD. At itong lakas CMD ni Martin Romualdez, hindi na ito lakas CMD. Lakas amat na lang to. Lakas amat, kagaya ba ng lakas ng loob na maghamon ng gyera si Barry Cuatro? Let's go to Cebu. What happened there? Well, actually, what happened is this, no? Pambari 4 went ballistic. May gyera na pala. Una-una na nagpalipad ng missile. Oo, because si Pambari 4 kasi cannot handle criticisms eh. Okay lang sa kanya, kinikriticize niya si Gwen, pero pag siya na yung kinikriticize, demolition job na. She plays victim. Pa-victim na ang putang ina, no? At nagwala doon sa press con ang putang ina, 'di ba? Nalilisik yung mga mata kuyang eh. Oo. Ang ginawa ni okay, ito kasi ang nangyari, no? Okay. Yung Apple Land and Quarry Corporation, siningil yan during the time of Gwen Garcia ng 1.2 billion pesos, no? Yung extraction fee, environmental management and monitoring fee kasi nagka-quarry sila for their cement plant. Ang cement plant nila is Apo Cement, owned by Cemex Philippines, which is owned by DMCI Holdings, which is owned by the oligarcho Sid Consonni. Okay? Na may-ari din ng Semirara Mining and Power. Oligarcho yan. Old money. Okay? Builder. Pinasara, pinahinto ni Gwen. Okay? So ngayon, without the knowledge of the board, ito pa lang si Pambari 4, nakikipag-usap na pala for a compromise agreement doon sa 1.2 billion na sinisingil ng probinsya ng Cebu. Ang siste, nanalo na ng kaso itong probinsya ng Cebu during Gwen's time. Kaya, yung kaso na yan, elevated doon sa Court of Tax Appeals. Kasi it's a separate court eh. Pagka may collection of taxes, meron kayong discrepancy with the BIR and everything, doon kayo pupunta, no, sa Court of Tax Appeals, no, CTA. Nandiyon yung kaso na yan. Okay? Ngayon, for a local chief executive, no, to enter into a compromise agreement or even a contract na malaki, you have to have the authority from your legislative. For example, ang mayor dapat may authorization ng Sangguniang Bayan. Pag sa syudad, dapat may authorization ng Sangguniang Panglungsod. Pag probinsya, dapat may authorization ng provincial board. At pag mayroon mga compromise agreements dyan, dapat represented doon sa negotiating table yung provincial board or city council or municipal council. Ang nangyari dito, wala. Okay? Bigla na lang nag-pass ng draft resolution for calendar to the order of business itong kampo ni Pambari 4 at nabigla yung provincial board. Kasi nung tiningnan nila, 1.2 billion ang sinisingil, ang probinsya mismo, ang Office of the Governor mismo, ang nagsabi na okay na yung 211 million, tatanggapin na namin, which is 17.5% lang sa original na hinihingi na kinokolekta. No? I don't know the computation, I don't know everything about it, but si Glenn Soko, who is the Vice Governor and the presiding officer of the board, no, chose to defer. Sabi niya, hindi mo na natin ito itatakal kasi nabigla kami. Hindi namin alam. We have to consult titingnan pa namin. Ano ba yung terms sa compromise? May kaso ito eh. Nasa korte. It's just admitting na talo ka sa kaso mo. Alam mo,
dapat yung hinahabol ang magko-compromise. Yan eh. 'Di ba? Pag may legal actions, yung hinahabol, yung sinasakdal ang normally ang nag-o-offer ng compromise eh. Eh bakit dito in the case of Pambari 4, siya pa Siya ang naghahabol. siya yung parang naghahabol. And mind you, no? It happened on August 19, 2025, just last year, just 6 weeks after na upo si Pambari 4, bumisita ang isang Isidro Consoni, nag-courtesy call kay Pambari 4 doon sa Cebu. There you go. 6 days later, August 25, sinimulan ang kanilang negotiations for the compromise agreement Without the board. without the board. So ngayon, nag-press con si Glenn Soto, Vice Governor. Sabi lang naman niya, we are deferring this because we have to. And he means well to defer He means it. well. Because he wants to Kasi trabaho engage the niya board. Oh, correct. Kasi trabaho nila yan eh. Trabaho nila yan, okay? And now, itong si Pambari 4, talagang nagalit, nanilisik yung mata. And sabi niya, if demolition job to, if you want war, I'm ready for war. Ano bang war yan? At titingnan mo, itong kaipokritahan ni Pambari 4, makikita mo talaga, no? That's why I was telling everyone, people were not listening to me. She is worse than Gwen Garcia. She's trying to be a Gwen Garcia. Look, anong kaipokrituhan ni Pambari 4? During the campaign, anong sabi niya? Ititigil ko yung suroy-suroy sugbo. Ay, ito ngayon, tinutuloy niya. Oh. Nanguna Paano pa yung siya. nagsasayaw si, mag-govern ka naman, Gwen Garcia, wag puro sayaw ng sayaw. Anong ginawa ni Pambari 4 ngayon? Sayaw ng sayaw. Okay? Yung initials ni Gwen Garcia na GGG, Governor Gwen Garcia, ginamit din ni Pambari 4, Governors for Good Governance. Eto ngayon, nandito na tayo. Anong sabi ni Pambari 4? Bakit? Si Gwen Garcia noon, nakipag-compromise din naman I mean, kaya nga siya inupo dyan dahil the Cebuanos were fed up with the way Gwen Garcia governed Cebu. Pero, ang ginagamit mong template is the same template as Gwen Garcia. Anong kaipokritahan yan? Diba? So again, let's just put it this way. Bakit bigla na lang may 200 million out of the 1.2 billion? Bakit walang press con? Bakit walang transparency while the compromise agreement was being negotiated? Bakit bigla na lang dumating yung papel na ito na, nag-usap na kami? Yung provincial board kasama, it's not the provincial governor, it's the government of Cebu, and that includes the provincial board and the vice governor and the ordinary Cebuano like me. And when you said nanalo ang I can question it in the Court of Appeals. And when you said nanalo ang gobyerno ng Cebu sa bayaran, mas malaki sa 200 na sinasabi niya ang maaaring ang makukuha ng gobyerno. Pero she's settling for less. Kaya nga, Pami, ito ang ginagawa Magkano nila- din yung kanya? Pami ang na lang ginagawa- ako, baka akala nila ako si Pambi. Pami, ang ginagamit ni Pambari 4 ngayon nga, no? Kasi si Gwen Garcia nakipag-compromise deal. I don't know the nature of the deal and how it went and how it was made, no? Sa isang company din, no? Dolomite Mining Company na siyang nag-supply ng Dolomite Beach doon sa panahon ni Digong, yang sa Manila Bay. So nakipag-compromise ang province of Cebu noon from 850 million ata, 56 million na lang ang na singil. It was a court supervised compromise. I don't know about dito sa Apo Cement, no? How it went. But if Gwen Garcia did that, no? Does it mean okay yan? Kung si Gwen Garcia nakipag-settle ng 56 million out of 855 million, okay ba rin pala kay Pambari 4 na mag-settle ng 200 million imbis na 1.2 billion? Ano to? Lesser evil? Lesser evil si Pambari 4 because the greater evil is Gwen Garcia?
Baka naman bata ni Gwen Garcia si Barry Cuatro. Hindi natin. Yun ang problema eh. Yun ang problema. Hindi natin And alam. you know what turned me off when she said na she's ready to go to war? You cannot at the moment use the word war when in fact a real war is happening somewhere else. And when you say yung gravity ng laban mo diyan sa argumento na meron si Vice Gov sa'yo, for you already war, it shows how neophyte of a governor she is. No, At na parang hindi yan ka na. dapat mag-tantrums sa halip ipaliwanag mo sa taong bayan. Di ba? Ipaliwanag mo sa mga kababayan mo, bakit ganyan biglang-bigla ang naging posisyon mo at inilagpasan mo o binaypas mo ang board. Correct. Alam mo sinong governor ang ganyan noon magtatantrum in front of the press at sinasabi pa, don't mess with us. Gwen. Oh. Anong sinabi ngayon ni Pambari 4? Are you, I'm ready to go to war. At least hindi siya nagbubunot ng mic. Malapit na yun. Kasi Remember that? Gumanyan na siya. Oh. Alam ko na kung anong ikinaiimber na niya, Kuyang Marlon. Sumayo kasi ng hawak mo ang bit si VG. Hindi pa niya nako-content sa TikTok niya yon. Kayo naman, wag niyong inuunahan yung babae. Hindi, kasi mas malambot pa yung katawan ni Glenn Soco kaysa kay Pambari 4 pag sumasayaw. Kaya nyo, kakabugin ni Pamela yan, ha? Pam, hawak mo ang brief. Oy, kasi Kuyang, sinasabay ako. Kasi si Marlon, magpapagluta tayo niyan, IV. Sasabihin niya, hawak niya ang drip. Kasi favorite mo yun, di ba, magpagluta? Nakasero kang Ako ganyan. talaga. Diba? Sa kanya, ako hawak ko daw ang brief. Siya, hawak niya ang drip. 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 Ikaw, Kuyang, anong hahawakan mo? Bago tayo magtapos. Magpapadrip ako pero Johnny Walker Gold Reserve para hindi Sana dumating yung time na tayong tatlo ay nasa isang screen lang magkakasama live, no? Soon. Let's just soon. Sana may mga plano and hopefully kapag pinag-adya mangyari nga. Yun, no, ang hiling natin, okay, Kuyang? I sent a message to Tio Moreno. Kung gising ka na, putang ina ka, animala ka, Tio Moreno. Nag-heart ka na sa aking invite sa'yo for tomorrow, ha? Sagutin mo ako, Tio Moreno. I-send ko yung link. If we can do it tomorrow, Tio Moreno will be here with Third Floor Studios. Because we want to hear naman local news from Davao. Yes. Para mabigyan din ng updates because we had a very good feedback na si Secretary Mabel did some few updates